Hindi ko alam ang gagawin at kung ano mangyayari sa akin kung bumitiw ka. Pero isa lang ang sigurado ako. Luluhod at magmamakaawa ko para balikan mo lang, love. Mia More Tales presents Guanzon Series 6, The Child We Chose, written by August R. Naglalakad pa lang papasok sa ospital si Katana, ay sinalubong na agad siya ng kaibigan niyang nurse na si Lily. Dok, ano? Kamusta yung bata mo manliligaw? Anong batang manliligaw? Ngumisi ito. Sinabayan siya sa paglalakad hanggang sa klinik niya. Yung batang Guanzon? Di ba naniligaw sa'yo? Kahapon nga nagbigay pa ng merienda sa lahat ng staff. Galante, doktora. Naiiling na lang siya sa mga sinasabi ng kaibigan. Diretso siyang pumasok sa loob ng klinik. Lagi na siyang tampulan ng tukso dahil sa paniligaw sa kanya ng batang Guanzon. Katana Banderas is a psychiatrist. Marami siyang manliligaw pero hindi naman niya akalain na pati isang lalaki na ilang taon ang bata sa kanya ay mabibighani. Hayaan niyo nga, baka lagi niyong tinutukso kapag nagagawi rito. Mahihiya yung bata. Naghalaka ka ng mga nurse na nakarinig. Nakangiting umiling siya at nag-focus na lang sa pagtatrabaho sa araw na iyon. Nang matapos ang shift, ay tinawagan niya si Jam, ang abogado niyang kaibigan, para kamustahin ito sa problema sa mga pinsan niya. Okay ka naman na? Hindi ka na ginugulo? Palabas siya ng ospital. Naglalakad na siya patungo sa parking lot at pauwi na. Baka naman nagpapahinga lang yan ha? Narinig niya ang mahina nitong tawa. Hindi ko pinansin. Nakakairata na kasi eh. Ikaw, ginugulo ka na naman ni Mr. Guanzon? Hindi naman sa ginugulo. Tanggi ni Katana. Lumapit siya sa pinto ng driver's seat at akmang bubuksan na yon nang mamataan si Cairo sa tabi ng kanyang sasakyan. Nakasandal ito sa pulang Land Cruiser. Hindi mahahalatang fresh graduate ito sa college dahil sa tindig nito. Nakasuot ng blue button-down long-sleeve shirt na nakatuck-in sa black trousers at may silver na relo sa pulsuhan. Actually, patuloy niyang pagkausap sa kaibigan sa kabilang linya habang tutok na ang mga mata sa binatang nakatingin na rin sa kanya. Mas behave nga siya kaysa ron sa iba. Alam mo naman ako, di ba? Yes, I know you. Really? Anito na mahina pang tumawa. He's here, by the way. Bulong niya. Siniguradong hindi maririnig ng papalapit na lalaki. Hi, nandito ka na naman. Anya at sinamahan pa yun ng tawa. Umiling si Cairo habang nakangiti. Sumenya sa tapusin muna niya ang phone call at naghihintay ito. I need to go, Jam. Paalam niya sa tumatawang kaibigan. Sure, enjoy your date with your baby boy. At nakuha pa nga siyang tuksohin nito. Hindi na niya ito sinagot. Ibinaba na lang niya ang tawag at saka hinarap ang binatang nasa tabi na niya. Bakit? May kailangan ka? Wala naman po. Are you busy? May gagawin ka pa? Wala naman. May pupuntahan tayo? Nasanay na siyang kada magpapakita ito ay may pupuntahan sila. Kung busy naman siya ay hindi ito namimilit. Pero sumasama sa kanya at tahimik na nagbabantay. May dadaanan lang ako sandali. Sure. Convoy ulit tayo. Maamong tanong nito. Lagi silang nakakonvoy kapag nagagawi ito sa ospital para sunduin siya. Hindi man lang ito nag-i-insist na sumakay siya sa kotse nito tulad ng ibang lalaki na niligaw sa kanya, na kahit ayaw niya ay magpupumilit pa. Bata si Cairo pero masyado itong mapagpasensya at marunong gumalang sa mga desisyon niya. Tinatamad ako mag-drive. Can I? Agad na nagliwanag ang mukha nito at mabilis siyang hinawakan sa siko para akyatin sa tapat ng passenger seat ng kotse nito. Sure, gladly. Ito pa ang nagsuot ng seatbelt niya. Thank you. Matamis itong ngumiti habang isinusuot ang sariling seatbelt at binuha niyang makina ng kotse. Okay lang. Sorry. Ano ito saka nahihiyang tumawa. I'm just so happy na pumayag ka sumakay sa akin ngayon. Sa kotse mo, Kai. Agad niyang napansin ang mabilis na pamumula ng tenga nito na kumalat hanggang sa leeg. Sorry. Yeah, sa kotse ko. Hindi niya napigilan ang mapahagikik. He's cute. Sa kondo ni Blade tayo. Hindi kasi pumasok eh.
May kukunin lang ako sa kanya. Kapatid niya si Blade. Cardiologist ito. O sige. Tapos, pwedeng kumain muna tayo ng dinner. And then, ihahatid na kita ulit sa ospital to pick your car or... So considerate. Hindi talaga ito magdedesisyon tungkol sa kanya kung hindi muna magtatanong. Sa kondo na kay. Magpapabalik-balik pa kung babalik pa tayo sa ospital. Medyo malayo pa naman yung uuwian mo. Umuwi pa kasi ito sa mansyon ng mga magulang nito sa isang exclusive subdivision. It's okay. Wala naman akong kasama sa bahay kundi mga maids. Ha? Bakit wala? Noon kasi ay nababanggit nitong kasama ang ilan sa kapatid. Nagkibit-balikat ito habang minamaniobra ang sasakyan. May kanya-kanya na silang buhay. Actually, hirap na nga akong umiwas kay mommy ngayon eh. Dahil hindi na niya mapakailaman yung mga buhay nila. Kaya yung akin na lang ngayon ang pinapakailaman niya. Mahina siyang natawa. Just like my mom. Pero si Blade ang napuputukan lagi. Panakanakang kwentuhan ang namagitan sa kanilang dalawa hanggang sa makarating sa parking lot ng kondo ni Blade. Hindi siya raw nagkokondo. Ayaw niyang malapit sa kapatid dahil hassle. Magugulo ang tahimik niyang mundo. Sasamahan pa ba kita paakyat? Nilingon ni Katana ang binata. Ikaw ang bahala. Sasama ka ba? Mainit ang dugo ng kapatid mo sa akin eh. Natatawang-an ito pero bumaba rin naman sa kotse at sinabayan siyang maglakad patungo sa elevator. Hindi yon. Baka may kasama siya ngayon kaya tiklop yon. Oh, he already has a girlfriend. Boyfriend yata. Kibit-balikat na sabi niya. Kaya nga gigil na gigil si mom. Wala naman siyang pakailam kung boyfriend ang meron ang kapatid niya. Wala namang masama ron. Ang mommy lang talaga nila ang masyadong OA. Tanggap ng mga ito pero hindi lang yata lubos maisip na hindi magkakaapo ang mga ito sa uniko iho. Oh, really? Sumandal ito sa gilid ng elevator. Nakapamulsa. Hindi ko ma-imagine. Not in a bad way ha. Sobrang angas kayo ng kapatid mo. Ilang beses ko siya nakasalamuha since doktor din ang kapatid ko kaya... Naalala ko lang, wala ka nang gagawin? Hindi ka ba hahanapin sa bar? Malaki na rin ang negosyo nito. Ang bar nitong nagngangalang Midnight ay may iba't iba ng branches sa maiksing panahon. Mamaya pa. Pinauna siya nitong lumabas. Nakasunod lang ito sa kanya habang naglalakad sila papalapit sa pinto ng condo unit ni Blade. Matagal bumukas ang pinto pagkatapos niya mag-doorbell at hindi pa ang kapatid niya ang nagbukas niyon kundi ang hubad-barong si Nevin. Narinig niya ang tikhim ni Cairo sa likod pero hindi niya pinansin. Si Blade? Tanong niya. Gumilid ito at saka siya pinapasok. Nasa shower pa. You need anything from him? Sanay na siyang naroon ito sa kondo ng kanyang kapatid. May kukunin lang akong folder. Kailangan na kasi sa kanya raw iniabot kahapon. Sige, tatawagin ko lang. Oh, no need. Hihintayin na namin. Tinanguan ni Nevin si Cairo na sinimangutan naman ng huli. Why? Tanong niya kay Cairo. Nagkibit-balikat ito. Nakasimangot pa rin na nakatingin kay Nevin. Bodyguard ni Chacha yan. Ba't nandito? Siya yung boyfriend ng kapatid mo. Ngayon niya lang ito naringgan ng inis sa tono. Masyado kasing soft-spoken ito o baka naman pakitang tao lang nito yun. Oo yata. Bakit? Ano naman kung security siya ni Chacha mo? Malay mo, day off no? Not sure. Bakit galit ka? Sa kabilang banda ay agad umamo ang mukha ni Cairo sa tanong na yon ni Katana. No, of course not. Nagulat lang ako. That's all. Ilang saglit lang silang naghintay at lumabas na rin ang kapatid ng dalaga. Mariin siyang pumikit at nagbuntong hininga nang lumabas itong nakatapis lang ng tuwalya. Sumasakit ang ulo niya sa mga nakikita. Inaalala niya ang babae. Baka mailang ito o kaya ay mabastusan. You okay with that? Nagtataka siya nitong nilingon. That? Yes. Sanay naman ako makakita ng mga katawan ng lalaki. Tumikim siya. Hindi nagustuhan ang sinabi nito, pero pilit na itinago ang reaksyon. Okay. Akala ko kasi maiilang ka. Mahina itong tumawa. Sanay na rin ako sa dalawang yan. Nagbubulungan sila nang sumabat ang kapatid nitong si Blade. Here, makakalis na kayo. Naalibad-baran ako sa pangumukha niyang kasama mo. Sarkastiko siyang tumawa. Same here. Kundi lang para kay Kat.
Hindi ako magtatangkang tumapak sa maliit mong teritoryo. Stop that, you two. Para kayong mga bata. Ano ba kasing kinagagalit niyo sa isa't isa? Malakas na humalakak si Blade. Yun nakakainsulto. Yang kasama mo lang ang bata. Ilang taon ka nga lang, Toy. Tigilan mo, Blade. Gigil na sabay ni Katana. Tumigil na siya at sinamaan na lang ng tingin ang lalaki. Ayaw niyang pati siya ay sasawayin pa ng dalaga. Mas lalo lang magsasaya ang lalaking ito kung parang bata siyang pinapangaralan ng babae. Palabas na sila ng unit nang may mapahabol pa ito. Pinakukumusta ka ni Carriazo at accept mo raw siya sa Facebook. Tumawa si Katana. Siya ay mas lalong sumimangot. Kilala niya ang Carriazo na yun. Malapit iyon sa mga banderas. Nasa kotse na sila nang mapansin nitong hindi na maganda ang timpla ng mood niya. Mas lalo siya naging tahimik at walang imik. Ayaw niyang may makita itong kapintasan sa kanya. Baka mas lalo na itong umayaw. Alam naman niya ang dahilan kung bakit ito sumasama sa kanya. Para takasan ng ibang lalaking nangungulit dito. Bakit tahimik ka? Umiling siya. Wala. San tayo nito? Marahan siyang bumuntong hininga. Mariing kumapit sa manibela at pinakalma ang nagangalit ng ngipin. Saan mo gustong kumain? Nag-isip ito bago nangingiting sumagot. Sa Bites and Booze tayo. Sa kanya rin yon, branch ng Midnight. Mas tahimik nga lang dahil more on chill lang sa Bites and Booze. May mga pagkain din na isineserve, hindi puro alak. Sure. Siya nang umorder pagpasok pa lang dahil may sumalubong na sa kanila. Ipinadala na lang niya sa opisina para doon sila kumain ni Katana. Kahit sana sa labas na lang tayo, Kai. Gusto mo? Mas maganda sana rito dahil tahimik. Baka marami kasing lumapit kung sa labas tayo. Hindi ka makakain ng maayos. Pero sige kung gusto. Try to say no sometimes. Putol nito sa sasabihin sana niya. Pwede ka rin humindi. Tamad niyang ibinagsak ang sarili sa couch na nasa office. Ayoko ma-turn off ka sa akin. You know, ang dami nang ang issue tungkol sa panliligaw ko sa'yo dahil hindi tayo magkaedad. I was thinking, baka umiyaw ka and rejected me if I'm being childish. Jeez, simpleng bagay, ang dami kong masasabi. Ganun. Isa talaga iyon sa pinakakinatatakutan niya sa panliligaw kay Katana. Nakilala niya ang dalaga noong nag-guest ito sa university niya para magbahagi ng tungkol sa mental health. Hindi na ito naalis sa isip niya at talagang niligawan niya ito. Marami akong insecurity sa katawan when it comes to you, Kat. Alam mo ba kung bakit ako sumasama sa'yo? Unlike sa iba? Dahan-dahan siyang umiling. No. Mas comfortable akong kasama ka. Hindi mapilit, hindi mayabang, hindi madaldal. Anito, iniisa-isang mga bagay na, oo, katangian niya. Pero syempre, may not so good sides din naman siyang hindi pinapakita rito. Hindi seloso, hindi lahat bawal. Yes, you're years younger, but you know how to handle situations. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. But that's all my... Tumikim siya. Lahat ng nabanggit mo, ako yan eh. Papilit ako. But I know how to accept defeat. Mayabang ako because, of course, may pagyayabang ako. Madaldal ako kapag komportable ako sa taong kasama ko. Oh? Yeah. Ayaw kong ipakita dahil baka una pa lang. Ayaw mo na agad. Natakot si Kairos sa bigla nitong pagbabago ng emosyon. Blanco yun. Sorry. Malalim siyang bumuntong hininga. He will accept any decisions he will make, but he will not stop courting her. Sure. Napaangat siya sa pagkakasandal. Kat, I'm sorry. Kain na tayo. Kailangan ko na rin umuwi dahil i-review ko yung documents na galing kay Blade. Imbes ay anito saka nagsimula ng kumain. Siya naman ay natahimik. Ingat na ingat kumilos dahil pinapakiramdaman ng tahimik na si Katana. Hanggang sa maihatid niya ito sa kondo nito ay hindi ito umiimik. Hindi na muna niya kinulit at kinausap. Sa text na lang din siya nagpaalam na aalis na. Bukas, kakausapin ko na siya agad sa umaga para hindi lumala ang tampo. Bulong niya sa sarili. Pagdating sa bahay ay katakatakang naabutan niya ron sina Chrysander at Kendrick, ang kambal niyang kuya. Sinamaan niya ng tingin ng dalawa bago tumalikod at umakyat sa hagdan patungo sa kanyang kwarto. Rinig pa niya ang hiyaw ng isa sa mga ito at ang tawa naman ng isa pa,
Ngunit hindi na niya pinansin at ipinagsawalang bahala na lang. May problema siyang kinakaharap. Mukhang mali pa nga ang itinago ang totoong siya at bigla ring umamin pagkatapos. Nakakatakot naman yung cold treatment niya. Ay, Nagbihis siya saka humilata sa kama. Nakatitig sa kisame. Ang plano niya ay wag na munang guluhin si Katana pero hindi siya makatiis. Kinuha niya ang phone, nagbukas ng Instagram at tinawagan ang dalaga. hi. Bungad ni Cairo nang sagutin ni Katana ang video call nito. Akala ko hindi mo sasagutin. Malalim siyang bumuntong hininga. Hindi ito tinignan sa screen ng phone niya. Tahimik lang siya at hindi ito kinakausap. Busy ka? I'm sorry about earlier, Kat. Maamong anito. Tinanguan lang niya ang binata. Nasulyapan niyang nakanguso ito habang parang batang nilalaro ang unan na yakap. Hindi ka pumunta sa midnight? Mabilis itong umiling. Bakit? Mas lalong humaba ang nguso nito. Sinusuntok na ng mahina ang unan. Galit ka eh. Ngayon niya nakakita ang pagiging childish nito. Anong connect nun sa hindi mo pagpasok sa trabaho, Cairo? Hindi ako makapag-focus. Tsaka baka may mag-away sa midnight. Tapos, ako pa yung sumuntok dahil mainitin ang ulo ko. Iiwas na lang. Mature naman. Natigilan ito. Napatitig bago dahan-dahang umayos ng sandal sa headboard ng kama at nilaro ng hinalaki ang pang-ibabang labi. Kita niya ang hubad nitong dibdib na may pinong mga buhok. Imbis sa laptop tuloy ang tingin niya ay sa phone na kung nasaan ang binata. Sorry. Magtatrabaho na nga. Mabilis sana ito nga alis sa kama nang pigilan niya. Hindi na, Cairo. Ano ba? Hindi alam ni Katana kung ano bang uunahin. Ang matatawa dahil sa cute nitong pagkataranta o ang maiinis dahil para itong tanga. Magtatrabaho na nga eh. Baliw ka. Tumigil ka kung ayaw mong... O sige, matutulog na lang. Mabilis itong humiga at nagkumot hanggang leeg. Hindi na talaga niya napigilan ang paghalakak. Tumigil ka sa kalokohan mo, Kai. Ano bang ginagawa mo? Uy! Nakatitig na lang kasi ito sa kanya. Hindi nagsasalita. Ano? Nakatulog ka na ng dilat ang mga mata? Siya naman ang natigilan nang gumuhit ang malambing ng ngiti sa labi ng binata. Ang saya talaga ng puso ko kapag nakikita at narinig ko yung halakak mo, Kat. Natakot ako na baka hindi ko na marinig yan dahil nagsinungaling ako. Nangalumbaba siya at tumutok na sa pakikipag-usap dito. Hindi naman big deal. Nagliwanag ang mga mata nito. Kitang-kita ang kislap sa mahinang ilaw ng lampshade nito na bahagya niyang nakakita sa background. Really? Pero sorry pa din. Sana hindi mo ko... Wala naman sa isip ko. Mas nakilala nga kita dahil naging honest ka. Kaysa kapag, for example, sinagot kita, doon ko palang malalaman na kabaligtaran pala lahat ng pinapakita mo. Sinasagot mo na ako? Excuse me? You said, oh, sorry. Tinaasan niya ito ng kaliwang kilay. Sa dami ng sinabi ko, yun lang ang naintindihan mo. May selective hearing disorder ka ba? Meron eh. Natatawa nga nito. So, susunduin kita bukas. Wala kang car, di ba? Ihatid na muna kita bago ako pumasok sa office. Naging masigasig sa paniligaw ang binata at nanantig ang puso niya kaya kahit maraming nangangantsaw, maraming sinasabi ang mga tao sa paligid nang sinagot niya si Cairo. Isang araw, nasa isang view deck sila. Nagaya siyang mamasyal. Bakit dito, Kat? Nagtatakang tanong ng binata. Though hindi ko naman kine-question. Curious lang. Matamis niya itong ginitian. Dahil gusto ko yung mga ganitong tanawin. And the fresh air too. At gusto ko maging memorable din yung place kapag sinagot kita. Yeah. Huh? What? Gulat na gulat ka? Tumikhim ito. Mabilis na tumalikod sa kanya bago humarap ulit. Nanlalaki ang mga mata. Anong... Wait. Sinasagot mo na talaga ako? It's not a joke, Katana. Hindi ginagawang joke ang mga ganitong bagay, Kai. Nakita kong effort mo. Nakita ko kung paano mo buksan yung sarili mo sa akin. Like you were ready to let me see you. And it's been almost a year na rin naman, so yeah, we're official. Tuluyan na itong napasandal sa railings. Thank you. Thank you so much, Kat.
Anito bago siya marahang kinabig at ikinulong sa isang mainit na yakap. I like you so much, Katana Banderas. Naramdaman pa niya ang magaan na paghalik nito sa tuktok ng kanyang ulo. I like you too, Cairo Guanzon. Tahimik na sila sa mga sumunod na sandali, na natiling magkayakap habang nakatanaw sa tanawin, sa nakikislapang ilaw sa dilim ng gabi sa syudad. Nagtagal pa sila sa view deck bago umalis at dumaan sa Bites and Booze para kumain, saka siya nito inihatid pa uwi. Sa mga sumunod na araw ay hatid sundo siya ng kasintahan. Tuluyan na nag-stock ang kotse niya sa parking lot ng condominium building. Morning, Doc. Bati nito sa kanya nang pagbuksan niya ito ng pinto ng unit. Ang aga rin nito lagi. Morning, ang aga mo naman. Di pa ako naliligo. I woke up early to cook some breakfast. Nakangiting nito tapos ay naglakad patungo sa kusina. Here. Ipinakita pa nito ang mga lunchbox na inilalabas sa paper bag. Ligo ka na. Ihahanda ko lang to. Mas nakilala niya si Cairo habang lumilipas sa mga araw na magkasama sila. Maasikaso, maananahanin, malambing, clingy, at kung minsan ay childish talaga. Okay, wait for me. Mabilis lang siyang naligo at nagbihis. Pinili niya ang kulay nude na suit coordinate na nakuha niya sa dulong bahagi ng kanyang closet. Halos ganoon ang mga damit niyang pangtrabaho. Iba-iba lang ang kulay. Oh, di ka pa nakapag-skincare. Salubong sa kanya ni Cairo pagpunta niya sa kusina. Nakaupo na ito sa harap ng mesa at siya na lang ang hinihintay. Nakasuot ang lalaki ng blue shirt, pants, leather shoes at ang silver nitong relo. Nakasampay naman sa likod ng upuan nito ang itim nitong coat. Mamaya na, matatagalan kang maghintay eh. Anya saka umupo sa tapat nito. Let's eat. Panakanakang may tanong habang kumakain silang dalawa. Ang isa sa napansin niya dito ay ayaw ng maingay kapag kakain. Siya pa naman ay panay ang tanong at jokes, lalo kapag kasama ang mga pinsan. May meeting ka ba? She pointed out his outfit. You look formal kasi today. Hindi naman ganoon lagi ang suot nito kapag magtatrabaho. Nasa shipping line ito. Business partner ni George Mazda Sandler. Kapatid ng girlfriend ng pinsan niyang si Dr. Bullet. Yes. Ako yung harap ngayon sa mga investors dahil nasa business trip si George. I'm proud of you. Sinserong sabi niya. Ayon kasi rito, habang nag-aaral ay nagsisimula na itong mag-invest at maghanap ng mga kumpanya. Kaklase raw nito si George Sandler at nang ipahawak na sa lalaki ang negosyo ay kinuha si Cairo bilang business partner. So proud. Thank you, Kata. Ang sarap marinig na proud ka sa akin. Tura nito na may kasamang mahinang hagik-hig. Nakakakilig. Totoo nga kasing nakaka-proud ka. When I was your age, nasa residency pa lang ako niyan eh. Nakikipaglaban sa pagod. Hanggang sa matapos silang kumain ay tahimik silang nag-uusap. Inihatid siya nito sa ospital. At habang papasok ay marami siyang naririnig ng mga pasaring. Marami ang babaeng pinamumukaan siya. Marami ang nagsasabing humanap daw si Cairo ng sugar mommy at pumayag naman daw siya. Naiiling na lang siya roon dahil hindi nila kailangan noon na nobyo niyang mas mapera pa kaysa sa kanya. Doc Banderas! Wow! Salubong sa kanya ni Lily. Sikat ka ha? Kahit saan ako sumuot, narinig ko yung pangalan mo at saka ni Cairo Guanzon. Wow, Doc! Sugar mommy ka raw? Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi ka ba hinahanap ng station mo ha, Nurse Lily? Talagang nagpunta ka pa rito para makibalita. Kapag na-paging ka na naman ni Doc Guanzon, sinasabi ko sa'yo. Sasabihin kong kasama ko yung sister-in-law niya. Hindi papalag yun. Really? Hindi ko nakakausap yun. Paano ka paniniwalaan? Umupo ito sa upuan na nasa harap ng table niya. Pero bakit nga ba pumayag ka maging sugar mommy? Lo, fresh graduate yun, Doc. Inirapan niya ito. Paulit-ulit na lang siya. Kahit bata at fresh graduate na yon, mas matured pa yun sa 35 years old. Tsaka kayang bilhin doon itong buong VLCI hospital. Baka nga barya lang sa kanya to eh. Ganoon at ganoon sa mga sumunod na araw. Laging may mga taong hindi mapigilan na magtanong tungkol sa relasyon nilang dalawa ng kasintahan. Isang Sabado ng hapon, nang magkasama sila sa kondo, may natanggap siyang text galing kay Timar Caryaso. Sino yun?
Masama ang tingin na ipinukol nito sa phone niya. Alin? Nakangiti pa niyang binasa ang nakakalokong text mula sa dating manliligaw. Si Timar. May sinabi lang. Ano yun? Bakit kumakangiti ka rin yan? Parang kinikilig ka sa dating manliligaw mo. Cairo, anong klaseng tanong yan? Hindi. Nag-text lang talaga siya. Nangangamusta, ganun. No. Mariing saad nito. Block him. Hindi kaya. Maayos naman ang kanilang relasyon. Minsan ay may hindi pagkakaunawaan at selusan. Natural sa isang relasyon na naayos naman nila agad. Bakit hindi? Gusto mo rin ka siya kaya nakikipagmabutihan ka sa kanya, Katana? Nanlaki ang mata niya dahil hindi makapaniwala sa narinig. What are you talking about? Narinig mo ba yung sinasabi mo, ha? Malalim itong bumuntong hininga. Mariing pumikit at nang magmulat ay may lambing na ulit sa mga mata. Maamo, inabot nito ang braso niya saka siya kinandong at niyakap. Sorry. Lagi na lang eh. Ang haba-haba na ng pasensya ko sa mga pagsaselos mo, Cairo. Wala ka bang tiwala sa akin? Samantala ay ibinao ni Cairo ang mukha sa leeg ni Katana dahil sa naramdamang hiya. Hindi niya napigilan ang selos. I'm sorry. Sorry, Kat. Sorry. Lalong humigpit ang yakap niya sa baywang ng kasintahan. Natatakot kasi ako eh. Pag-amin niya. Natatakot saan? Naramdaman niya ang marahan nitong haplo sa braso niya. Kai. Baka kasi maniwala ka sa mga naririnig mo sa mga tao. Parang nababaliw ako kapag naririnig ko yung mga magkasawa ka rin sa akin. Dahil hindi tayo magkaedad. Hindi tayo pareho. Kailangan mo yung partner na mas matured, mas matanda. Hindi ako. Baka kasi magkatotoo. Oh my gosh. Hindi ako basta-basta maniniwala sa mga yon. Yumakap din ito pabalik sa kanya. Mas mahigpit. Naramdaman din niya ang mainit nitong labi na gumagapang sa kanyang tenga patungo sa pisngi at huminto sa tapat ng kanyang labi. That's not gonna happen. Because I love you, okay? Siya na naglapat ng kanilang mga labi. I love you too. Sorry dahil nagselos na naman ako. Hindi lang naman din ikaw ang nagsaselos, Kai. Nakakaselos din yung mga babaeng nakakasalamuha mo sa office. Lalo na sa midnight. Gusto ko man nabunot dahil sobra kong makadikit kaso naisip ko, professional ako at hindi bababa sa level ng mga yun. Mahina siyang natawa. Hindi ko rin naman pinapansin dahil alam kong magagalit ka. Buti alam mo. Nauwi sa tawa na ng usapang salusan nilang dalawa. Kabado pa rin siya pero mas nagtitiwala siya sa kasintahan sa mga araw na nakakasama niya ito. Halos doon na nga rin siya nakatira sa kondo ni Katana. Umuuwi pa rin naman siya sa mansyon dahil paminsan-minsan ay bumibisita ang kanyang ina. Kat, may business trip pala ako next week. Baka 3 days yun or 1 week. Depende sa duration ng mga meetings and visitations ng shipping line branch sa iba't ibang bansa. Paalam niya dito isang umaga. Naghahanda na ito para pumasok sa ospital. Siya naman ay nakahiga pa sa kama na ang suot lang ay kulay gray na sweatpants. O sige, basta lang yung lagi kong bilin ha. Anito. Napangiti siya. Yes, love. Magte-text at tatawag po kapag hindi busy. Malakas siyang natawa nang umiwi ito. Bakit? Parang nakakatanda yung pomo, Kai. Ayaw nito pero hindi naman rin siya mapigilan. Yon ang way niya para maglambing sa kasintahan. Hindi ganun yun, Kat. I know. Inirapan siya nito. O siya, tawagan mo ko kapag pupunta ka na sa midnight. Matulog ka muna dahil puyat na puyat ka kagabi. Para ka kasing baliw eh. Hindi ito nagpapahatid ngayon dahil nga puyat siya at 1 oras pa lang ang tulog. Kung ibang dahilan sana ang puyat ko, kahit samahan pa kita maghapon sa ospital eh. Kaso hindi. Magtigil ka nga, Cairo. Galing siya sa midnight dahil may abaryang nangyari kagabi. Madaling araw na siya nakauwi. Tuloy ay hindi siya makakapasok sa opisina. Wala naman ako sinabi ah. Bakit ba? Pagkukunwari niya. You look extra beautiful today, love. Is there any occasion? Wala naman. Saka lagi namang ganito na yung suot ko ah. Anong inaarte mo dyan? She's wearing a color beige fitted dress. Abot yun hanggang sa kalahating binti nito. Hubog na hubog ang katawan ng kanyang nobya.
Hindi lagi. Ano na namang pinupunto mo, Cairo? Tinawanan niya ang asik ni Katana. Galit na naman agad. Wala ka. Napansin ko lang na mas lalo kang gumaganda. Masama na bang purihin ng mahal ko? Nginiwian siya nito pero malakas lang siyang natawa kaya natawa na rin ito. Tumigil ka nga. You're blushing. Lumapit ito sa kama saka siya kinintala ng maagang halik sa labi pero kinabig niya ito para lumalim ang halik. Nakasimangot na itong bumitiw sa kanya. Hinampas siya sa balikat. Mabuti na lang kiss-proof ang lipstick ko. Meron pala nun. Meron. Natatawang sagot ni Katana. Bye, love. Tawagan mo ako mamaya ah. Yes, love. I will. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid ni Cairo nang tuluyang makaalis si Katana. Tulala siya sa kisame ng kwarto at pilit na inaalala ang nakaraan na ipinipilit sa kanya ng babaeng nadatnan niya kagabi sa bar. Her name is Nika. She's claiming that they had a child. Wala siyang maalala pero ipinipilit nito. Pero paanong mangyayari yon kung di wala siya naging kasentahan noong nasa kolehiyo siya? Damn. Paano niya sasabihin sa nobya ang problema? Hindi na rin naman siya makatulog. Sumasakit lang ang ulo niya, kaya nagpa siya siyang gumayak at tumasok na lang sa opisina. Nadatnan niya ron si George, na abala sa harap ng laptop nito. Dude, akala ko di ka papasok dahil may aasikasuhin ka sa midnight. Tapos na ba? Umiling siya. Ibinagsak ang sarili sa upuan sa likod ng sariling mesa. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at hinilot ang sentido. Hindi pa tapos. Inabot na nga ako ng umaga pero ayaw kong tantanan. Then what are you doing here now? Sumasakit nga lang ang ulo ko sa kondo. Para ako mababalo sa pag-iisip dahil sa sobrang katahimikan. Kinakabahan pa ako dahil paano kong malaman ni Kat. Di nagalit at kumamalasin. Iiwan ako nun. Totoo nga bang anak mo yun? Kung hindi naman, mauunawaan yun ni Doktora. Ipaliwanag mo lang ng maayos at hindi naman saradong utak ng girlfriend mo sa mga dahilan. Kaya ka siya psych, di ba? May point naman si George. Kaya lang ay talagang kinakabahan siya. Kapag usapang madidisappoint ang dalaga. Kausapin mo bro habang maaga. Dahil may possibility na talagang magagalit siya kung siya mismo yung makakadiscover. Ang plano niyang sabihin agad kay Katana ang problema ay hindi nangyari. Masyado siya naging busy sa opisina. May pagkakataon na halos hindi na niya maisip kung paanong kinakaya niya ang sobrang hirap na trabaho. Napag-alaman din niya sa manager ng Midnight na pabalik-balik daw roon si Nika. Take care of yourself, okay? Bilin sa kanya ni Katana habang mahigpit ito nakayakap sa kanya. Tawagan mo ako lagi, Kai. Babe, 3 days na ako sa business trip. Hindi 1 taon. Kahit na, hindi naman tayo nagkakalayo ng ganong katagal simula nung maging tayo. Mostly, 24 hours lang dahil sa duty ko. Samantala, ay hindi alam ni Katana kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Kinakabahan siya ngayong aalis ang nobyo. Tatawag ako lagi kapag hindi busy. Sure? Opo, sige na. Baka nihintay ka na ni Doc Holt. Magagalit yun kapag hindi mo pa nabisita yung girlfriend niya. Pasyente niya ang kasintahan ng pinsang si Colt Banderas. I love you, Kai. Mahal din kita. Go ahead. Maiwan na ako ng aeroplano. Sinimangutan niya ito. Paano kang iiwan private plane ang gamit mo? Sige na nga. Gosh, namimiss na agad kita. Mahigpit siya nitong niyakap na halos hindi na siya makahinga. Naramdaman din niya ang halik nito sa tuktok ng kanyang ulo. Go ahead. Hindi pa niya ito bibitawan kung hindi nga siya nasinghala ni Attorney Range Banderas na siyang nahila niya kanina para samahan siyang magatid sa boyfriend patungo sa harap ng eroplanong sasakyan nito. Kung di mo kaya mawalay, samahan mo na lang, Kat. You girls are making a scene. Ani Attorney Range. May trabaho kaya ako? Angil niya sa pinsan. Bye, love. Tumalikod na siya at hinila si Range. Ginawa mo talaga akong driver para lang mag-goodbye sa boyfriend mo. Manahimik ka, Range. Susumbong kita kay Attorney Jam. Akala pa naman nun, sobrang bait mo. Anya, sa Bites and Boosts tayo. May trabaho ko. Saglit lang. My treat. Hindi na kasi ako nakakabisita ron Mamaya nga sa midnight naman ako pupunta. Oo na.
Mabilis na lumipas ang isang araw mula nang umalis si Cairo para sa business trip nito sa Japan. Nasa ospital siya at hindi pa nakakauwi sa kondo dahil binabantayan niya ang pasyente niya. Halos wala rin siyang tulog. Hindi iyon sakop ng trabaho niya pero hindi naman na ito iba. Doc, hindi ka sasama sa midnight? Tanong ni Jamila nang daanan siya nito ng hapon. Kasama ko si Portia kasi na Ocean. Magkakaibigan talaga sila pero madalang magkita-kita. O sige attorney, susunod ako kapag may oras. Malungkot itong sumimangot. Yang ka na naman, ang tagal na nung huli nating labas. Mabuti ngayon may oras ako at nahimo ko rin yung dalawa. Hindi na naman magtatama yung schedules natin yan sa susunod. Wala siyang nagawa kundi pumayag at sumama sa mga kaibigan patungo sa midnight. Ang suot niya ay puting fitted dress at ang sapin sa paa ay putiring sandals. Ayaw pa niyang pumarty ha? Natatawang ani Jam. Inilingan niya ito. Nag-send siya ng picture niya kanina kay Cairo at nag-heart react lang ito. Walang sinabi. Baka busy kaya hindi na lang niya kinulit. Umorder sila ng drinks. Nasa VIP sila sa second floor kaya kitang-kita niya ang manager na may kausap na isang babae. Mukhang hindi iyon dumayo para mag-party. Kinukulit nito ang manager ng midnight kaya bumaba siya. Hinintay na matapos ang usapan sa kanilapitan ang lalaki. What's that? Good evening, ma'am. Ikinumpas nito ang kamay sabay kamot sa ulo. Hinahanap si Boss Cairo. Bakit daw? Kunot noong usisa niya. Hindi ko rin po alam, ma'am eh. Nung nakaraan pa yung pabalik-balik. Nakausap na ni Boss pero bumabalik pa rin. Ano raw ang pinag-usapan? Umiling ang lalaking manager. Marami itong tattoo sa katawan pero hindi nakakatakot tingnan. Ang soft pa nga ng features nito. Para lang ding si Cairo. Mas maangas pang tingnan ng boyfriend niya. Alright, Elliot. Sabihin mo sa akin kung manggugulo. Ako nga harap. Yes, ma'am. Sige po. Wala namang na-report na ng gulo ito hanggang sa makauwi siya. Linggo kinabukasan, kaya hindi siya pumasok sa ospital. Tinanghali rin siya ng gising dahil tinatawagan niya si Cairo pero hindi niya ito makontak. Napilitan din siyang bumagon dahil sa paulit-ulit na doorbell. Isang babae ang napagbuksan niya ng pinto. May dala pa itong sanggol. Yes, how may I help you? Taas kilay na tanong niya. Gusto ko makausap ang ama ng batang to. Mas lalong tumaas ang kilay ni Katana. And? Nandito ba siya? Mataray na tanong nito. Bahagyang inalog-alog ang kargang bata dahil umingit. Gusto ko siya makausap. Papasukin mo kami. Excuse me? Sumundal siya sa hamba ng pinto. Hinaharangan ng babae at humahalokip-kip. Baka nagkakamali ka, miss. Akin ng kondo na to at walang ibang nakatira dito kundi kami ng boyfriend. Wait. Malakas itong ngumisi. Taas noo siyang tiningnan. Tama. Ang boyfriend mo, ang ama ng anak ko. Nasaan si Cairo? Ang tagal ko na siyang hinahanap. Pinagtataguan at tinatakasan pa niya ang responsibilidad niya sa batang to? Napaayos siya ng tayo. May kung anong sakit ang gumuhit sa dibdib niya. Malalim siyang bumuntong hininga. Hindi ako maniniwala hanggat hindi mismo nanggagaling sa bibig ng boyfriend ko na kanya ang batang yan, miss. Makakaalis ka na. Kakausapin ko muna siya bago ang lahat. Hindi. Matalim niya itong tiningnan. At bakit hindi? Wala na kaming mapupuntahan. Pinalayas na ako ng mga magulang ko nang malamang buntis ako. Hirap na nga akong buhayin ng batang to sa sinapupunan ko ng mag-isa. Tapos ngayon, tatanggihan pa ng ama. Ipinipilit nitong tumira sa kondo na silang dalawa lang dapat ng kasintahan. Hindi niya naman makontak ang lalaki. Patatlong araw na ngayon ang trip nito kaya baka pauwi na yun. Saan ka na nga akong ganun? Saan ka tumutuloy ngayon? From the looks of that baby, 1 taon na yan or higit pa. Hindi siya nito maloloko kung sasabihin itong kakapanganak lang sa sanggol. Answer me, miss, bago ako magdesisyon. Wala nga. Hindi ko naman nahanapin yung walang hiyang tatay ng batang to. Kung kaya kong buhayin mag-isa. Hindi nga ako nakagraduate dahil nabuntis tas napalayas pa. Ang tanong ko, saan ka tumuloy simula nung palayasin ka ng hanggang sa mga anak? Napipiko na siya dahil paikot-ikot lang ang sagot nito. Masakit ang dibdib niya at kumikirot. Ang mga palad na nasa likod niya ay nakakuyom
para hindi mag-breakdown sa harap ng babae. What? Madali lang sagutin ang tanong ko, miss. May tiwala rin naman siya kay Cairo pero hindi maiiwasang kahit na paano ay magduda. Wala! Nakituloy pero pinalayas na rin dahil lumalaki na yung bata. Hindi naman siya masama kaya hinayaan niya ang babaeng nagpakilalang Nika na pansamantalang tumira doon hanggang hinihintay si Cairo na hindi niya makontak. Masakit na desisyon pero kaya niyang magparaya kung talagang mapapatunayan niya na may anak nga ito at ang babae. Gosh, what happened to him? Bulong niya sa sarili. Nasa kwarto siya at halos ayaw nang lumabas simula nang doon panandali ang tumuloy si Nika. Connor naman daw ang pangalan ng sanggol na lalaki. 1 linggo na. Nang maalalang makakasama nito ang business partner na si George, ay mabilis niya itong tinawagan. May numero siya nito. Ilang ring at mabilis naman itong sumagot. Hello, sino to? This is Katana Banderas. I just want to ask kung kasama mo si Cairo. Hindi ko siya makontakt. Nagbabaka sakali lang na kasama kanya sa business trip or not? Narinig niya ang mahinang daing nito. Hindi ko siya kasama. I have my own trip pero alam ko na wala ang phone ni Kai. Nabanggit lang ng isang investor na nakausap ko. Why? Hindi pa ako makontak sa'yo. Yeah, nag-aalala na nga ako eh. 3 araw lang ang paalam niya eh, 1 linggo na. Yes, sorry. May iba pa kasing kailangan na kasuhin kaya itinuloy na niya. I can give you the email of that investor. At baka magkasama pa sila para makausap mo. Though, bawal yun Salamat, Mr. Sandler. Nakausap nga niya ang nobyo at sinabing ilang araw pa itong mawawala. Sorry, love. Nawala yung phone ko. Hindi ko na rin masikaso na bumili ng bagong phone dahil sobrang busy rito. Saka akala ko kasi makakauwi rin agad eh. May pagsisisi sa boses nito habang kausap niya sa phone. Ngayon ko lang naisingit ang pagbili ng bagong phone. May problema ba tayo, mahal? Mariin siyang pumikit. Dinig na dinig niya ang malakas na tugtog sa sala. Wala kay. Just go home already. Miss na kita. I miss you too. Pauwi na sa'yo, mahal. Malapit na. Malambing na anito. Wait for me, okay? Opo. Wow. Rinig niya ang gulat sa boses nito. Hindi kasi ito sanay na nagpo siya rito. Ang cringe kasi. Pauwi na. See you soon, Katana. Hindi nga nagtagal matapos ang araw na iyon ay nakauwi rin si Cairo. Gulat na gulat ito sa nadatnan. What the? Nagtataka siya nitong niningon. Anong ginagawa ng babae niyan dito, Kat? Pagod siyang umiling. Sa nakalipas na ilang araw ay masyadong mapapel ang babae na laging bukamibig na magiging mag-asawa na raw ito at si Cairo. Pinamumukaan siyang wala siyang kalaban-laban dahil may anak na nga ang mga ito. Bakit hindi siyang tanungin mo? Pagod na akong kausapin yan, Kai. Anya, alis na ako. Let's talk later. But, talk to her, love. Uwi ako ng maaga mamaya para tayo naman ang mag-usap. Tulala siya sa klinik niya. Lumilipad ang isip pabalik sa kondo kung nasaan si Cairo, Nika at ang anak ng mga ito. Alam niyang wala siyang laban kung talagang pipiliin ng kasintahan niya ang mag-ina dahil wala siyang kakayahang magkaanak. Hindi iyon alam ng lalaki dahil natatakot siyang baka iwan siya nito. Lalo na ngayong may dumating na ganoong sitwasyon. Katana! Napapitlag siya ng may sumigaw kasabay ng pagpitik sa kanyang noo. Ang kapatid niya iyong si Blade. What? Ang sakit naman! Sa likuran nito ay si Nevi na tahimik na nakapamulsa. Tulala ka kasi. Ano bang iniisip mo? Kanina pa tumutulog ang telepono mo, di mo sinasagot. Litanya nito. May problema ka? Niloko ka ng lalaking yun, ano? Wala, OA ka lang. Sagot niya. Anong ginagawa mo rito? Wala kang duty? Hindi ito nakasuot ng doctor's coat, kaya nagtataka siya kung bakit nagawi ito. Umuwi ka raw, sabi ni Mommy. Hindi mo na raw yata alam ang daan pa uwi sa bahay. Inaaway na pati si Daddy. May nikwento raw yata si Attorney Jam kay Daddy tapos ang madaldal na si Owen, dumaldal naman kay Mommy. Doon na nga siya umuwi sa magulang para makaiwas kay Cairo at umuwi lang sa kondo nung mahimasmasan na. God, you're here. Thanks God. Sinalubong siya ng yakap ng kasintahan. Sorry, hindi kita sunundan. Alam ko kasi nag-iisip ka.
At ayoko makugulo. That's why I chose to wait for you to go home. Ibinuon niya ang muka sa leeg nito. Nakatingin si Nika, karga ang sanggol, pero wala siyang pakialam. She inhaled his scent and hugged him tight. Can we talk? Now? Sure, love. Sa kwarto tayo. Akmang hakabang na sana si Cairo papasok ng kwarto nang marinig niya ang boses ni Nika. Kai, hindi mo ba ako tutulungan sa anak natin? Kagabi pang ako nag-aalaga sa kanya. Anak mo rin naman to. Hindi niya ito pinansin. Inakay niya papasok sa kwarto ang kasintahan. Come on, Kat. Never mind that. Sana ay hindi maramdaman ni Katana ang pananamig ng mga palad niya dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Handa siyang gawin ang lahat. Huwag lang siyang iiwan nito. Kat, Tinabihan niya itong maupo sa paanan ng kama. Hawak pa rin niya ang dalawa nitong palad. I'm sorry. Sinong mga yon, Cairo? Totoo bang anak mo ang batang yon? Love, let me explain. Magpapaliwanag ako ng maayos. Please hear me out first, okay? Sobrang kaba na ang nararamdaman niya nang magsimulang umiyak si Katana. Pinunasan niya ang sunod-sunod na luhang naglalanda sa pisngi nito. She was just my classmate back then. Tapos biglang hindi na siya pumasok. Hindi ko alam kung anong dahilan at wala akong pakialam. But this is absurd. Wala sa tanong ko ang nasagot mo, Cairo. Paulit-ulit siyang napalunok dahil sa kabog ng dibdib. Walang nangyari sa amin, love. Hindi ko nga kaklose yun. Tahimik lang siya lagi sa tabi. Hindi walang kaibigan dahil hindi rin nagsasama sa mga outings o pasyal ng klase. Wala akong matandaan na naging malapit kami. Then what is she doing here? Kung wala naman talaga kayong nakaraan, bakit siya nandito? At ikaw ang inahabol. Please, just please be honest with me. May pagod sa boses nito. Kai, hindi ako magagalit. Masakit pero tatanggapin ko dahil may batang involved. No. Katana, what are you talking about? Hindi siya makakasira sa relasyon natin o ang batang yun. Napatayo na siya at nagpalakad-lakad dahil sa nararamdamang frustration. Hindi ko alam kung anong problema na babaeng yun. Hindi ko walang siya nahawakan noon. Di wala rin naman akong matandaan na nakipagtalik ako noon dahil hindi ko talaga gawain. At kulang na kulang ang oras ko sa pag-aaral at trabaho. Tapos ganun pa. Wala siyang ikinakahiyang ginawa. Lahat ay sinabi niya rito. Kahit na ang kawalan niya ng experience at ang katotohanan ito ang una niya. But you said you want a child, right? Hindi na ito nakatingin sa kanya. Nakayoko at pinaglalaroan ang mga daliri. Lumuhod si Cairo sa harapan nito at hinawakan ng mga palad nitong nanlalamig. Ang luha ay huminto na pero makikitaan ng pagod at pangamba ang mga mata. Oo, sa'yo. At hindi sa ibang babae. I wanna build a family with you. Have a child with you. And grow old with you. Together with our future children, Kata. Ngunit, sa ipinagtapat ni Katana, ay para siyang naupos. Walang babalang naputol ang kanyang pantasya. Bawag ako. Paano matutupad ang pangarap mo magkaanak? Kata. Kay Nika. Umiiyak na naman ito. Siya naman ay napako sa pagkakaluhod. Kay Nika matutupad mo yung mga pangarap mo dahil may anak na kayo. Di nga akin ang batang yun, Katana. Malalim siyang bumuntong hininga. Mariin siyang pumikit at mabilis na tinanggap ang pagkasira ng mga pangarap niya. Makasama lang ito. Hindi akin. You heard me? Sa'yo. Sa'yo ko gustong makapamilya. Okay. It's okay if we can't have a child of our own. Pwede naman tayo mag-adopt, right? Hindi na rin niya alam ang mga sasabihin at gagawin. Pakiramdam niya ay halo-halo na ang lahat sa utak niya. Mahal niya ang babae kaya kahit na anuman ang ipagtapat nito ay tatanggapin niya. Pero hindi niya maiiwasang masasaktan. Paano kung sa'yo nga? Katana, wala ka bang tiwala sa akin? Nanlulumong tanong niya. Pinunasan nito ang mga luha. It's not like that, Kai. Pero may chances eh. Paano kung ikaw ang ama? Paano nga magiging ako? On your party, kapag nalasing ka, wala ka pa namang naaalala kapag lasing. Hindi na alam ang ginagawa. Just like that time when we went to midnight, right?
Nagba-blackout talaga siya kapag nalalasing. Kaya nga hindi siya umiinom kung hindi rin lang mga kapatid o kaya ay kaibigang maaasahan ng kasama. Babe, that was because I am with you. Uminom ako dahil kasama naman kita. Hindi ko sinasadyang malasing noon. Kaya nga, Cairo. That's the point. Paano kung Kat, please. hindi matatapos ang problema nilang dalawa kung patuloy lamang silang mag-aaway? So Katana came up with a decision that may affect the relationship. Ipa-DNA natin ang bata. Mariing suwestyon niya. Matalim ang tingin niya sa nobyo. Gawan mo ng paraan para malinis mo ang pangalan mo sa akin, Kaya. Patunayan mo. At para mapatunayan kung tama nga, hinayaan nilang tumira si Nika sa kondo habang hinihintay nila ang resulta ng DNA na lihim nilang pinroseso. Araw-araw siyang parang dinudurog. Paano kung positive? Iatid kita, love. Sabi ni Cairo nang lumabas siya sa silid. Hawak nito sa bisig si Connor habang si Nika ay nagluluto sa kusina. Nika, Sikon, iatid ko si Kat. Papasok na rin ako sa office. Kinagat niya ang pang-ibabang labi. Isang linggo na silang ganoon. Isang linggo na siya nagtitiis na panoorin ang babae na umastang asawa kay Cairo. Isang linggo nang parang siya ang nakikituloy. Siya ang nakikihati. What? Pero nag-promise ka na sasamahan mo kami ng anak mo sa check-up niya. I didn't promise, Nika. Umiling siya at mabilis na tumalikod. Kaya kong pumasok mag-isa. Samahan mo na sila. Wait, Katana, hindi. Iatid na kita. Mabilis itong nakasunod sa kanya. Nang naghihintay na sila sa tapat ng elevator, ay bahagyang lumapad ang palat nito sa baywang niya at hindi sinasadyang napapitlag siya na para bang hindi sanay. Sorry. Itinago na lang nito ang mga kamay sa bulsa ng suot na pants. It's okay. Hirap na ang kalooban niya sa mga nangyayari. Isang linggo pa lang nilang nakakasama ang babaeng yun ay sobrang pagod na ang isip niya. The DNA. We can get the result on Monday. It takes 5 to 7 days but nagawan ko siya ng paraan. Anya nang nasa parking area na sila. Hindi siya papayag na maging kawawa. Lalaban siya hanggat walang nakikitang dahilan ng pagkatalo. Well, wait, love. Konting tiis pa, okay? Pinagbuksan siya nito ng kotse. Kung hindi ka komportable, pwede ka munang umuwi sa parents mo. Nilingon niya ito. Pinanood na pumasok sa driver's seat. Ikaw, namamalat na ang boses niya. Masakit na rin ang lalamunan dahil sa kakaiyak. You'll stay sa kondo? Of course not. Mabilis nitong tanggi. May kasama pang pagkunot sa noo. Sa parents ko rin. Pa-friend ka naman din dun. Inaaway na nga ako ni mommy dahil hindi man lang kita dalhin sa probinsya. Mahina siyang natawa. Kahit na paano ay gumagaan naman ang loob niya sa mga ganoong assurance sa kanya. Saka na tayong mamasyal. Kapag wala na tayong kinakaharap na problema. Tsaka, baka iba ng kasama mo kapag umuwi ka sa probinsya. Gosh. Huy, napalo pa niya ito sa legs dahil sa reaksyon nito. What was that? Nakaka-stress ka kasi. Gumagawa lang talaga ito ng paraan na patawanin siya katulad ngayon. Kaya sobrang sakit at panghihinayang ang nararamdaman niya kung ipinatikim lang sa kanya ang ganoong pakiramdam at agad ding babawiin. Mahal na mahal kita, Cairo. Ang sakit lang na baka... Hinawakan nito ang palad niyang nasa ibabaw ng hita nito. Walang baka. Mahal na mahal kita. At hindi ako papayag na magkakahiwalay tayo. Remember that, okay? Ilang araw pa siyang magtitiis na kasama ang babaeng iyon bago siya magdesisyon kung ano ba talaga ang nararapat. Naging tahimik siya. Walang nakakaalam ng problema nilang dalawa ng nobyo maliban sa kinausap niyang mga doktor na gumawa ng paternity test sa kaibigan nitong si George. Sa kondo pa rin siyang umuwi noong hapon. Sa midnight, dumiretso si Cairo para tingnan ang bar, kaya hindi siya nito nasundo. Ano tong mga to, Nika? Naabutan kasi niya ang babae na pinapalitan ang mga gamit. May ilang din na nakalagay na sa kahon tulad ng kortinang nabili pa niya sa ibang bansa. Ang customized photo nilang dalawa ng kasintahan na ipinagawa pa nito sa France ay nasa kahon na rin. Inirapan siya nito. Inaalis ko ng paunti-unti yung mga gamit mo. Mabuti na yung inuunti-unti para hindi hassle kapag pinaalis ka na rito ni Cairo.
Napamaang siya sa narinig. Excuse me? This is my place. Kaya bakit ako aalis? O paaalisin ni Cairo rito? Akin ang kondo na to. Para matutuluyan namin ang anak niya, di ba? Mayaman ka naman, kaya siguro marami kang bahay na malilipatan. Or asa ka lang sa kanya. Akala ko malaking sweldo ng doktor. Saka di ba banderas ka? Makakabili ka naman agad ng malilipatan. Sa amin ang kondo na to. Dito namin bubuuin ang pamilya naming dalawa. Napahawak siya sa sentido. Ipinapaalalang kaunting tiis na lang at mahatulan na niya ito sa pagiging pakailamera. Ibalik mo yung mga inalis mo. Kung ayaw mong kayo ng anak mong ibalik ko sa lansangang pinanggalingan nyo. Magagalit si Cairo kapag ginawa mo yan. Pananakot pa nito. So, ano naman kung magalit siya sa akin angkin ang kondo na to? Anong pakailam niya ron? Sumasakit ang ulo niya sa mga nangyayari. Hindi naman ito kailangang ipamuka sa kanya na mabubuo ang pamilya nito kung sakaling anak ka talaga ni Cairo ang bata. At kung magsisinungaling naman ito, ay nakakaawa lang ang bata dahil pati ito ay madadamay sa kalokohan ng ina. Ibalik mo yan. Don't try me, Nika. Mariing anya bago tinalikuran at saka nagdadabog na pumasok sa loob ng kwarto. Nang matapos siya magbihis ay tinawagan niya ang kasintahan. Kai? Yes, love. Baka mamaya pa ako makauwi. Nasa bahay ka na ng parents mo. Umuwi ako sa kondo. Bakit? May stress ka lang dyan, babe. Wait, pauwi na ako. Kahit hindi naman siya umuwi, ay maaalala pa rin niya at mai-stress siya. Okay lang. Ilang araw na lang naman siya dito. I just hope that it turns out negative. Gosh. Pwede ka bang lumabas ng kondo, mahal? Susunduin kita. Let's eat outside. Hindi na siya nag-abalang muling magpalit ng damit. Kinuha niya ang wallet at lumabas na nakasuot lang ng ternong pantulog. Nasa crib sa sala si Connor pero si Nika ay nasa kwarto at kung ano ang ginagawa. Naiiling na lang siyang lumabas mula sa kondo. Parang wala naman itong amor sa bata. Did you wait long? Agad na tanong ni Cairo nang makasakay siya sa passenger seat. Hindi naman. Kakababa ko rin lang. Saan tayo kakain? Saan mo gusto? Kahit saan. I can't decide. Sakit ang ulo ko eh. Inabot nito ang batok niya at marahang inaplos. Sorry, love. Binigyan kita ng problema. Konting tiis na lang. I love you. Kumain sila ng hapunan pagkatapos ay tumambay sa midnight. Doon na rin sila nagpalipas ng gabi dahil may kwarto roon ng lalaki. Hindi na niya binanggit dito ang ginawang pakikialam ni Nika sa mga gamit niya. Wala rin namang mangyayari. Konting panahon na lang. Sasamahan kita sa Lunes para kunin ang result. Anya kay Cairo. Sabay nating titingnan at babasahin. Niyakap niya ito sa baywang. Magkatabi sila sa kama. Madaling araw na yun. Yes. Gusto kong malaman para matahimik na ako. Mahinang anya. Kay, paano kung positive yung result? At anak mo nga siya. Gagawa natin ng paraan. Kung anak ko nga si Connor, ikaw ang tatalungin ko kung papayag ka kung bibigyan ko rin ng oras ng bata. Bata lang ka, hindi kasamang ina. Ewan niya, hindi niya alam. Ayaw niya kasi talaga ang magkaroon ng koneksyon kay Nika. Nang dumating ang Lunes, magkahawak kamay silang dalawa habang nasa kabilang kamay niya ang envelope na naglalaman ng resulta. Nasa opisina siya sa ospital. Ready? Tanong nito. Dahan-dahan niyang binuksan ng papel at halos mga push siya sa hininga nang mabasa ang result. Negative. Pati ang result ng test kina Nika at Connor. What? Inagaw nito ang papel at tiningnan. Hindi siyang ina ng bata. What does it mean? Sa kabilang banda ay tulala si Cairo nang mabasa ang nasa papel. Si Katana ay ganoon din. Napamaang silang dalawa sa natuklasan. Nang makabawi ay matiim na kumuyom ang mga kamao niya at gigil na ibinagsak awak sa mesa. What the heck? Niloko niyo tayo. Gigil na singhal niya. Anong rason niya para gawin ang bagay na to? Para sirain tayong dalawa? Para makahingi ng pera? Kung pera lang ang dahilan, dapat... Nagangalit ang ngipin niya sa sobrang galit. Hinawakan ng dalaga ang kanyang kuyom na kamao. Kai, we can confront her now. Come on,
Hindi pwedeng makaligtas siya at hindi niya pagbayaran ang lahat ng ginawa niya sa ating dalawa, Cairo. Hindi ako papayag na hindi siya magbabayad. Anong rason niya? Gumamit siya ng bata para saan? Para maglaro? Damn her! Magkasama silang umuwi sa kondo. Nagdidilim ang paningin niya sa galit. Kung hindi lang sa hawak ni Katana ang palad niya at pinapakalma siya, ay baka sinugod na agad niya si Nika na nakahilata sa couch habang nakataba sa carpet sa lapag ang bata. Kai! Nakangiting hiyaw pa nito nang makita silang dalawa. You're here! Alam mo bang kanina ka pang hinihintay nitong anak mo? Iyan nga't nag-iiyak kaya hinayaan ko na dyan. Bakit mo to ginagawa, Nika? Mahina, ngunit mariing usisa niya rito. Ha? Anong bakit ginawa? What? Hindi kita maintindihan, Kai. Anong meron? Natatawa pa ang anito. Narinig niya ang buntong hininga ni Katana sa tabi niya bago ito humakbang at halos isampal na sa babae ang resulta ng DNA. Hindi anak ni Cairo si Connor at hindi mo rin siya anak. Kung tatanggi ka, basahin mo ang DNA test result para matauhan ka. Ano? Nagdesisyon kayo nang hindi mo lang kumonsulta sa akin? Anong karapatan mo? Marahas itong tinulak ng kasintahan niya, kaya halos mapasadlak ito sa couch. Hindi niya pinigilan. Bakit? Sino ka ba para hingan namin ng permiso sa mga gagawin namin, ha? Para ano? Para magawan mo rin ng paraan? Para hindi namin malaman? Ngayon, sagutin mong tanong ko, Nika. Bakit mo to ginawa? Anong bakit? Natural dahil anak namin ni Cairo ang bata. Anak namin. Magsisinungaling ka pa? Tinulak na naman ito sa balikat ang babae at tuluyan na itong napaupo. Bakit mo to ginagawa? Sino ang tunay na magulang ng bata? Sabihin mo. Idadamay mo pa kami sa kalokohan mo. Muntik ko nang makasira ng relasyon, Nika. Hindi niya ito pinigilan. Hinahayaan niya lang ito na ilabas ang lahat ng sama ng loob na naipon sa dibdib. Ano bang sinasabi mo? Anak namin si Connor. Ikaw ang nakakasira ng pamilya, lalo na kung ipagpapatuloy mong magpanggap na wala kang ginagawang masama. Wala kang puso kung hahayaan mong lumaking anak namin na hindi kompleto ang pamilya. Nahigit niya ang hininga ng malakas na sampalin ni Katana ang babae. Natigilan ito, natulala at maya-maya ay umiyak. Natakot yata ang bata kaya umiyak din ito. Kata, love, natatakot ang bata. Ayaw man niyang pigilan ang nobya ay dapat nilang isipin ng bata kahit napapaano. Cairo, help me! Binuhat niya ang bata at dinala sa kwarto. Pinalibutan ng mga unan sa kamuling lumabas. Saan mo nakuha ang batang yun, Nika? Gigil na tanong niya sa bayaplot sa braso nito. Sinong magulang ang ninakawan mo ng pagkakataon na makasamang anak nila, ha? Sumagot ka! Anak natin siya ka. Don't give me that freaking lie! Hindi pa ba sapat ang DNA test result, ha? Magsabi ka na ng totoo. Kung ayaw mong tumawag kami ng pulis at ipakulong ka namin. Ilang beses na pagtatanong pa at saka ito umamin. Anak daw si Connor ng kaibigan nitong kasama sa dorm at iniwan dito ang bata. Akala raw nito ay siya ang ama dahil nabanggit daw ng kaibigan nitong naging boyfriend siya nito. Pagkapanganak daw ay nawalang parang bula ang babae. Walang pera si Nika, pantustos kay Connor. Kaya naisip ang pakulong iyon. Hindi ka ba nag-iisip, ha? Gigil na tanong ni Katana. Anong klaseng desisyon yan? Tanga ka ba, Nika? Sa tingin mo ba, malaloko mo kami habang buhay? Matapos ang lahat ay napag-usapan nila ng girlfriend na tulungan na lang ang babae sa kabila ng kaguluhang idinulot nito sa kanilang relasyon. Kaya lang ay umalis ito ng walang paalam. Iniwan sa kanila ang sanggol. Hinanapan nila si Nika pati sa pamilya nito pero walang makapagsabi kung nasaan ito. Kaya nagpasya sila ni Katana na ampunin na lang ang bata. Are you sure about this, love? Samantala ay tinitigan ni Katana ang nobyo at ang batang karga niya. What do you mean, Kai? Kasalukuyan silang nasa balcony ng kwarto ni Cairo sa mansyon ng mga Guanzon. Doon na muna sila pansamantala dahil maraming masamang alaala sa kondo niya. Naisip nga rin niyang ibenta na lang yun ng tuluyan. Ito, ang desisyon mong ampunin na lang si Connor. Pwede namang hindi. We can bring him to a trusted orphanage to... Kahit na paano naman may space na sa puso ko sa batang to. Saka, 1 linggo na rin, ha?
Hindi ka pa ba sanay? Umiling ito. Yumakap sa likuran niya at hinaplos ang matambok na pisngi ng batang lalaki na nakatingin sa kanya. Hindi eh. Kai, Yes po, mahal ko. alam mo ba? Marahan niyang pinakawala ng buntong hininga. Mabuti na rin inampun natin si Connor. Kasi hindi niya maituloy ang gustong sabihin. Kasi hindi tayo magkakaanak. Katana, wala akong pakialam kung hindi tayo magkakaanak. May Connor man tayo o wala, okay lang. Magsasama tayong dalawa. Marami naman akong pamangkin and also sa mga banderas, right? Nginitian niya ito. Sobrang saya niya at ang luwag ng dibdib niya dahil tanggap siya nito. Hindi nito ginawang big deal ang pagkakaroon niya ng sakit sa matres na dahilan kung bakit hindi siya magkakaanak. Salamat, Kai. Maraming salamat sa pagtanggap. Salamat din sa hindi pagbitiw sa relasyon natin, Kat. Bahagyang humigpit ang yakap ni Kairos sa kanya. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam ang gagawin at kung ano mangyayari sa akin kung bumitiw ka. Pero isa lang ang sigurado ko. Luluhod at nagpamakaawa ko. Para balikan mo lang, love. Ibinoon nito ang muka sa kanyang leeg. Kahit naman lumuha ka ng dugo, kung talagang anak mo nga to, hindi na kita babalikan. Natatawang Anya. Gagawin ko naman ang lahat para mapatawad mo. Kahit gawin kong square ang mundo para sa'yo. Malakas siyang natawa dahil sa corning banat ng lalaki. Talaga ba, oh? He loved to, babe. Tumawa rin si Con. Gosh. Really? Kumalas na ito sa yakap sa likuran niya at nagtungo naman sa harapan niya para silipin si Connor na naglikot at kumawag nang makita ang lalaki. Let me see, baby. Smile. Smile ka kay daddy na ka. Ngumiti ito, hindi tumawa. Sumimangot at humikbi pa nga. Hala, ayaw sa'yo ni baby. Why is that? Pilit itong pinapatawa ang bata pero talagang ayaw. Huwag mong pilitin, Kai. Naninibago lang siguro siya. Hayaan at masasanay rin yan sa atin. Isinayaw-sayaw niya ito upang hindi matuloy ang iyak. Makalipas ang kalahating taon ay ipinahanap pa rin nila si Nika pero talagang magaling itong magtago. Love, can we stop finding that woman? Hindi naman siya kakulangan sa atin. Wala rin naman siyang magagawa dahil legally adopted na natin si Connor. Wala na rin namang pamilyang umako sa bata. Until his 5th birthday came, years passed by like a blur. Connor's birthday is also their wedding anniversary. Mama, sige, ninunahin ako mag-blow ng candle po. Hiyaw ng anak niya. Humiikbi nagsusumbong habang nakaturo ang daliri sa pwesto ng cake nito. Sa tabi ay tumatawang pinsan na si Gwendolyn. Itawag pa niya si Franz para mag-help sila. Why naman po ganun? Sindihan na lang ulit natin tapos i-blow mo. Ano po? Nagdabog si Connor. Tapos ikaw naman na magbo-blow. Look po, mama. Itinuro naman ito ang isa sa mga quadruplets na pinsan. Inaabangan niya po eh. Hindi magkakaedad ang mga bata pero hindi rin nagkakalayo ang mga edad. Kaya nasanay na hindi tumatawag ang ate at kuya. Hinahayaan na lang nila at magbabago pa naman siguro iyon sa paglaki ng mga ito. Subuko sila kay Dada. Nagdadabog naman ito naglakad patungo sa ama na kausap ang mga kapatid nito. Dada, Tito Chris, si Kay niaaway ako eh. Di po ba yun kasi birthday ko po? Mabilis itong binuhat ni Cairo at pinahid ang luhang tumulo sa pisngi. Bakit naman inaaway ang big boy ko na yan? Nakuha na naman ni Connor ang ama dahil sa pag-iyak nito. Samantalang nang lumapit sa kanya ay nimulang bakas ng luha sa mata. Alam kasi nitong hindi makakahindi ang kanyang asawa kapag umiiyak na ito. Si Ellie kay po tsaka si Franz. Sinasabihan nga niya ang asawa na huwag sanayin ang kanilang anak sa ganoon dahil maaaring mahirapan sila kapag lumaki na ito. Shh! Sinahan na lang natin ulit. And you blow it, okay? Dahan-dahan itong tumango, ang haba ng nguso sa pagkapaawa sa ama. Opo, babantayan mo po Dada. Baka unahan na naman nila po ko eh. Of course, mahal ko. Habang pinagmamasdan ng kanyang mag-ama, hindi maiwasang nagbalik sa kanya ang mga pinagdaanan nilang dalawa ni Cairo. Simula sa mga kansyaw at pangungutya dahil hindi sila magkaedad at mas matanda siya rito. Hanggang sa gulong dinala ni Nika sa mga selosan nilang dalawa.
Love, tulala ka riyan. Pukaw ni Cairo sa atensyon niya. Hindi niya namalayang nakalapit na pala sa kanya ang asawa. Si Connor ay nakikipaghabulan na sa mga pinsan na kanina lang ay pinoproblema nito. Mabuti na lang at malawak ang bakuran ng mga Guanzon sa probinsya. Happy 4th wedding anniversary, mahal ko. Yumakap si Cairo sa kanya at bahagya siyang isinayaw. Gumanti siya ng yakap. Happy anniversary, mahal. Kontento na siya sa buhay na mayroon siya ngayon. Masaya na siyang kasama ang asawa at anak. Kung sa susunod na mga araw ay magkakaroon sila ng problema, alam niyang malalampasan nila iyon ng magkasama. They've been through the worst, and now there's nothing they cannot face. Hindi na basta-basta matitipag ang pagmamahalan nila. The end. Kung nagustuhan mo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!